Okay? Nikki? Start? Tayo? Hindi, okay lang. Ayan, tayo mag-aawit na. Tayo aawit na sa Panginoon. Hello. Okay, hallelujah. Sige, Hana yan. Pwesto na kayo dyan. Kayo sila yun. Okay? Ating sisimulan ang ating umaga. Tayo magbabasa ng verse sa Bible. Nakalagay dito sa Colossians 3 verse 16. Puspusin ninyo ang inyong sarili ng salita ni Kristo. Turuan at paalalahanan ang isa't isa sa buong karunungan, umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual na may pasasalamat sa inyong mga puso sa Diyos. Amen? Amen. Ang awit ay isang papuri ng paraan at pagpapalakas ng aming pananampalataya. Kaya ngayong umaga, palakpakan natin ang Panginoon. Tayo magpasalamat. Tunay nga na wala kang katulad sa aming buhay. Amen. Itong awit ito, walang hihigit pa sa mundo anumang bagay na meron tayo. Amen. Hallelujah. Dahil ang Panginoon lang. Amen? Okay. Lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan
Amen. Grabe yung mag-anakan ng Panginoon. Hallelujah. Woo! Napakasarap! Napakasarap sumayaw! Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Woo! Palakpak! Ipalakpak ang iyong kamay, itaas ang ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Minsan pa! Sama. Purihin natin siya, halina't sama-sama, hawitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay! Ipalakpak! Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay! Amen! Palakpak! Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay! Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay! Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay! Amen! Hallelujah! Tunay na napakasarap umawit sa Panginoon. Kaya ngayong umaga, tayo ay lilipad katulad ng agila. Amen! Hallelujah! Katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi magbabago ang ating mga hakbang. Tayo
Sino nga ba ang tunay na Diyos? Amen? Ang uwiting ito, tanongin natin. Gawin natin siyang panalangin. Kausapin natin ang Panginoon sa uwiting ito. Hallelujah. Amen. Kahit may manalangin sa Panginoon, ating ipikita ang ating mga mata. Tayo tayong lahat. Hallelujah. Let's pray to the Lord. Let's focus our mind, our heart to the Lord Jesus Christ. Let this distraction umalis sa aming isipan, sa aming puso. Hallelujah, Jesus. We worship the Lord. Kayo magpasalamat sa Panginoon. Sabihin mo, salamat, Panginoon. Hallelujah, God. We praise you. We glorify you. We magnify you. We lift your name on high.
Panginoon, na nagalit kami. Mga taong hindi namin napatawad ay pinapatawad namin sapagkat ikaw, Panginoon, ang Diyos na mapagpatawad kami, pinatawad mo, nilinis mo kami sa aming mga kasalanan, kaya naman handa rin kami magpatawad sa aming mga nagalit, Panginoon. Panginoon, give us mercy. Maawa ka sa amin, O Diyos. Ikaw ang Diyos na maawain sa iyong mga anak. Lord, anumang aming sa pagsubok, Panginoon, na dinaras ngayong linggo, Lord God, ay binibigay namin sa iyo, Diyos. Kunin mo ito lahat, Panginoon. Sapagkat sabi mo, Panginoon, ibigay namin ang aming burden sa iyo, Panginoon. At bibigyan mo kami ng light, yung Panginoon ang aming dadalhin sa bawat araw ng buhay namin, O Diyos. Kaya naman, tinatanggap namin ang yoke na yun, Lord God. And give us peace of mind, hallelujah, Lord God. Give us, Panginoon, the joy of our heart, the peace of our mind, the love and compassion to other people, Lord God. Lord, give us gentleness and patience, Lord God, sa mga prayer, Panginoon, hindi pa nasasagot. Panginoon, give us kind heart. Maging mabuti kami sa lahat ng pagkakataon. Piliin namin maging mabuti, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Panginoon, ikaw, Panginoon, ang may plano sa aming buhay. Sabi mo sa iyong salita, batid mo, ang plano mo sa amin ay hindi para sa aming ikasasama, pagkus para sa aming future na punong-puno ng pag-asa, Panginoon. Kami umaasa. Give us more faith, Panginoon, sa mga bagay na hindi namin nakikita. Ngunit inaasahan namin darating sa aming buhay, Panginoon. Buksan mo ang ruangan ng langit at ibuhos mo ang masaganang pagpapala sa mga taong nakaalala sa iyong araw, Panginoon. This is your day. This is the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for guiding us para makarating sa iyong bahay sa bahan, Panginoon. Punuin mo ng pagmamahal ang aming puso. Punuin mo, Panginoon, ang pag-intindi ang aming isipan ng iyong salita, Panginoon. Lahat na maririnig namin sa aming mahal na pastor, Jeff, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang makita namin, Panginoon. Itago mo siya sa iyong likuran. Give him triple portion of anointing. Makita ka, Panginoon. Mayakap ka ng mga salitang ito. Mayakap ang mga tao makakarinig nito, Panginoon, magpalakas sa aming espiritu, Panginoon. Lord God, maraming salamat. We claim the victory this day, Lord. Sa umpisa ng aming gawain hanggang sa matapos, we claim the victory, Lord God. Ika'y kasama namin at sasamahan mo kami sa bawat araw ng aming buhay. Maraming salamat. Sabihin natin, Panginoon, sa Panginoon. Salamat, Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. This is our prayer. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Everyone say, Amen. Hallelujah. Tayo po'y magkamayan. Kamustahin nyo yung nasa kaliwang kanan nyo. Habang inaawit natin ang katulad ng mga agila. Amen. Hallelujah. Sige, mag-bless kayo. Mag-bless. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pagpag. Tayo'y magdadala
Brother Samuel. Amen. Para sa akin. Opening remarks. Announcement and opening remarks on Samuel. Go. Yung may balito mo, yung may balito mo. Oh no! Kuna to. Good morning. Good morning! Kumpay. Good morning. Again? Yeah. Good morning! National Public. Palakpakan ng Carpio family. Salvador family. Pinalasan family. Dulang family. Salvador family. Time today is Holy Communion Youth Service. Twice a month. Youth Service. Gathering. Don't watch Encounter Prayer on September. Kailangan na natin sila sa mga announcement na. Last week Training na Sunday training. service. 10 a.m. on Lord. 3 p.m. Saturday and Sunday practice. Sige, go! Praise to worship 4 p.m. 6 p.m. And Kita mo sa atin, ha? 9 a.m. Sunday. Before Sunday service. July birthday. July 21. And July 22 Simon. July 31 Blanco. Samuel, sige mo po. Oras kita sa mo. Pauwi mo na. Ano po kayo? Yun! Pray for the Elegant. At tawagan ko si Mr. Trisha sa testimony. Oh, Tisha! Tisha, testimony. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang testimony kung paano ba kumilos yung Panginoon sa buhay ko. Maraming pagsubok, dumaan, iba't sa akin. Mula sa pamilya, church, siguro marami. Basta marami. Kung tatanungin nyo, sobra talaga ako nasaktan. Pero walang masakit para sa akin nun. Mga dapat na ko. Kasi wala na akong magulang, wala na akong parents. Unang namatay ay tatay ko kasi may cancer. And then the second din yung mother ko, 29. And yung papa ko, 23rd week. So, pinakamasakit yun kasi graduation ko ng grade 6. So, wala na. Dapat siya yung aakyat. Pero, ang pinakamasakit yun, syempre, yung nanay ko na lang yung bakit yung kaya. Maraming mga sakit, diba? And then, second din, yung magulang ko, mama ko, 2019, cancer din siya. So,
nagpatuloy pa rin ako sa pag-church. Hanggang sa, marami talagang blessing na dumating na kapalit. Kahit na maraming mga pagsubok dumaan. Pero iba si Lord. Grabe si Lord. Yung, noong 2021 naman, kasi yun natin, nagka-work na yung ate ko. Sobrang na-bless din po. Kasi naging teacher siya. Kasi yung pandemic talaga, wala talaga. Kasi bawal lumabas, bawal hindi namin talaga alam kung saan kami kukuha, kung saan kami namin. Tapos, nung pandemic, 2021 na, doon nag-apply yung ate ko sa Tala para siya. Ako naman po na nag-aaral ako, nag-alis po ko sa, diba, after po kasi nung nawala yung mama ko, nag-alis po ako. Nagtuloy pa rin ako sa pag-aaral kasi sabi ko, yung pangarap ko nandun pa rin yung pangarap ko kahit ganun yung kahit na po nung namatay yung mama ko, nag-alis pa rin. Hindi po kasi ako nakapasa first, tapos nag-try ako, and then thanks God kasi sabi nga kahit ilang beses na mag-pay, yun yung sa'yo, pero kahit hindi yung, kasi yung una nun, hindi para sa akin yun. Pero yung that time na yun, para sa akin yun. And thanks God talaga nakapag-aral ako nun. And then, tinuloy-tuloy ko na talaga yun hanggang sa nag-college na ako ngayon. Hanggang na. Sobrang na-bless. And, at hindi lang yan. Kasi nandito na din ako eh. Iba gumawa sila ng nag-chat lang talaga ako sa nag-comment lang ako kasi naghahanap talaga ako ng church kasi yung pastor. So, hindi ko na yung tsaka naghanap ako talaga ng church na tsaka hindi na po talaga ako aalis dito. Sobrang na akong kasi grabe kasi Lord, grabe kumilos yung Panginoon sa buhay ko. Marami mang pagsubok, marami mang dumating na pero iba pa rin talaga si Lord gumawa ng way para sa akin. Ganun talaga ako na-bless. And then, hindi pa to year na to mararanasan ko mga bless. Marami pong blessing talaga. Ayun. So, yun lang. Ayoko pagkain. Pagkain na lang. Yun ko. Maraming salamat, Sister Tricia! Ako rin po pala ay... Hindi ko So, yung testimony, lagi na po natin gagawin every Sunday. Merong isang magte-testimony about your life nung ang Panginoon na hindi mo pakilala o yung may panahon na may pagsubok, tas nalampasan mo. Napakaganda yung inspiring sa mga kapatiran natin na merong isang tatayo dito, marahil ikaw na susunod. Okay? Every Sunday yan, i-schedule natin. Mapalad lang na si Tricia ang napili natin sa ruleta na tumayo dito. So next time, sino naman kaya susunod? I-schedule natin para maganda, advance na alam nyo, makakapag-practice kayo sa bahay. Okay? Makakapaganda kayo. So, every Sunday, merong testimony. Pwede rin pala kayo mag-volunteer. Sabihin mo, PM mo, o si Pastora Char, o kayo, Pastor CJ, o si Pastora Maricel. Pastor, baka pwede ako mag-testimony. Meron kasi yung gusto i-share sa kapatiran na blessing na natanggap ko, na gusto ko i-share sa kanila para sila ay mapalakas at ma-inspire. Okay? Okay ba yun? May testimony every Sunday? Huwag kayong mahiya walang hiya walang hiya dito. Teka lang, mali. Walang hiya dito. Ayun, walang hiya. Walang hiya dito, no? Magkakapalit tayo. At tayo ay magpapalakasan by sharing. Narinig niyo yung testimony ko? Next time. Okay? So sige, tawagan ko na ang magbibigay at maghahamon sa atin. Kasi minsan hindi tayo nagbibigay, minsan nagbibigay tayo. Ngayon, ito po ang ating Pastor CJ para hamunin tayo magbigay. Palakpakan! Thank you, Lord.
morning. Dadako na po tayo sa ating pangalawang pinakamalaga, ating pagbibigay, giving. Yun, tayo na offering. At kung sino yung mga Bible dyan, buksan natin bago tayo mag-testimony. Punta muna tayo sa Malakay 3:10. Para klaro at maintindihan natin kung bakit ba tayo nagbibigay. Tagalog ba? O Tagalog na lang para maintindihan. Okay? Yan. Malakay 3:10. Sa mga walang Bible, dapat talaga may Bible kayo para ma-reference kayo na kung ano talaga ang sinasabi ng nasa pulpito, o pastor man yan, o brother namin man yan, sister, ay talaga totoo sinabi ng Panginoon. Kaya sabi sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. At sabi, subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibubuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Yun na nga, di ba? Sabi, subukin. Na-try naman natin subukin, di ba? Natatakot tayo, baka masagasana natin bill, yung ibibigay na sa Diyos, nagamit pa, di ba? Di ba? Mahirap ng cheat, di ba? Kasi kala natin hindi tayo nakikita ng buhay. Hindi naman nakikita ng buhay ito, malayo, mataas. Hindi naman tayo makikita niyan. Pero, bawat galaw nga natin nakikita niya eh. Saka yung protection nga niya, nadarama mo kahit saan ka magpunta eh. O paano pa hindi ka nakikita? Alam na alam niya kung ano yung kung hindi alam ng tao yung kinikita mo, pero alam ng Diyos yung kinikita mo. Kasi siya nga nagbigay ng trabaho, kaya kami trabaho eh. Diba? Kaya alam niya lahat yan. Diba? Kaya sabi niya, subukin ninyo ako na maliwanag nga at sa bagay na ito, kundi bubuksan ang bintana ng langit at ibuhos ang inyong masasaganang pagpapala. Yun, sabihin yun. Kaya pag nagbibigay pala tayo, parang magaan. Magaan, diba? Parang wala tayong problema kung nagbibigay tayo. Kaya mapalad yung minsan, mapalad yung nagbibigay kasi tumatanggap. Kasi tanggap ng tanggap yan eh. Pero hanggang tanggap lang yan eh. Sister. Puro hanggang tanggap lang. Paano pag walang matanggap? Wala na. Ay, wala na akong matanggap ah. Kaya dapat pagdasal natin, tayo yung nagbibigay tayo, parang dadasal tayo. Lord, turuan niyo maging mapagbigay. Hindi yung lagi lang ako tumatanggap. Kaya mahirap kasi, lagi tayong tumatanggap. Paano pag wala akong matanggap? Sino si Lord? Yung pa rin sa kanya, Lord, ba't wala na ako natatanggap? Hindi ka kasi marunong magbigay eh. Diba? Kaya pagdadasal natin na magkaroon tayo ng pagbibigay. So bakit nga ba nagbibigay, diba? Kasi ang Diyos ang unang nagbigay, diba? Binigay niya yung yung buhay niya, diba? Para sa atin, para maligtas. Diba? Isipin mo yung mga latay. Dapat tayo nagdudusa dun eh. Relax na nga lang eh, nakahiga eh. Diba? Siya pinapalo-palo eh. Ikaw kaya palu-paluin araw-araw hanggang sa mamatay, diba? Kaya ginawa niya, gusto ko yung mga anak ko nasa safe, nasa lugar, na hindi inaapi. Ganun. O protekta ko. Ang sino mang sumasamba sa akin at nakakaalala sa akin. So, ito na. Buksan natin sa 2 Corinto 9:7. Ito na, habang inaantay ang Corinto. Tagalog pa rin to ha. Sabi dito sa 2 Corinto 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Yun na. Hindi pwedeng napipilitan lang. Diba? Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig daw ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Yun. Huwag na huwag kayong magbibigay nang hindi nyo alam kung bakit kayo nagbibigay. Kaya sinabi ko na nga yung Malakay kanina eh. Pinaliwanag niya nga niya eh. Lagi nyo isipin Malakay 3:10 agad pag medyo kayo, pag pumunod ko pala kayo sa bulsa nyo, hindi isipin nyo agad yung Malakay 3:10. Oh, yung Malakay 3:10, nakakalimutan ko kung bakit ako magbibigay. O diba? Kasi kung hindi nyo alam yung paano ko bibigay, ay ano ba yung bibigay na naman ako dyan?
wala naman yan, yung mga ganun, di ba? Isipin mo, wala, hindi niya alam eh. Kaya malaki treated. Kailangan mapagbigay tayo. So, ready na po natin ang ating ibibigay. Yun nga, yung may kagalakan. I-pray natin dyan na tayo ay maging maginhawa kung may mga kamag-anak may sakit o sa biyahe, sa trabaho. Poprotektahan kayo ng Diyos. Kung anong makahilingan yan ay tutuparin niya. Alam niyo yung tutuparin niya. Dahil nakikita niya ang mga puso ninyo. Sa kayo magpunta, alam niya mababait kayo, masunurin kayo mga tao. Medyo nasiswi lang kayo dahil sa mundo. Sabi nga ni Pastor Jeff, nandito tayo sa peace area Oras na nandito tayo, unity, para tayo magkakapatid. Pero pag lumabas na tayo dyan sa gate na yan, yan na, wala na. Kung ano yung mga natututunan nyo sa loob na nakakilagad. Sa muna, pag-yapak mo lang dyan, biglang may titingin sa'yo dyan. Hindi mo naman inaaway, galit sa'yo. Bakit ito gwapo nito yabang nito ano ba yan? Di ba? Wala ang sama ng tingin Samba-samba, kala mo, banal. Yun yung ba tatawanan paglabas dyan Ganyan na ganyan Kaya dapat din natin iisipin yun. Di ba? Kasi masasuwing talaga kayo. Pag nasa labas kayo, mahirap. Pero kay Jesus Christ kayo walang ganun. Dapat wala kayong maramdaman ganun. Hanggang may nararamdaman kayong ganun sa inyo, isabihin, nasuwi na agad kayo, nakaramdam kayo ng ganun, nasuwi kayo agad. Kaya kayo, kung na-kay Lord kayo, wala na kayong iisipin. Under protection na kayo agad. Under protection na agad. Kaya, itasan natin ang ating mga sobre. I-pray natin kay Lord kung ano mga kailangan natin na matutupad. I-pray natin. Lord, maraming po salamat sa mga nakinig at nakaintindi sa ating malaki treated. Lagi nilang isa-isip na para sa Lord ang ginagawa nila at hindi para lang sa wala. Kaya Lord, kung may mga kailangan sila, tuparin mo lang ang kailangan nila sa kung saan sila nagtatrabaho, protection, di maaksidente, kung man lang yan. At alam namin, masama ang paligid, delikado, at alam namin protection ang namin. Kaya, ingatan mo kami, Lord. Masama yung mga sakit, Lord. Pagalingin mo, ang mga kamag-anak nila, kapatid. At kung may mga magkakaaway, magbati, Lord. Tulungan mo ang puso nila at magpakumbaba sa ibang tao, Lord. Maraming salamat po, Lord. Ikaw ang tinataas namin, sinasamba. In Jesus' name, Amen. Bigyan po natin ang ating bibigay sa Panginoon. Okay? Meron pa ba? Katao na. Okay? Sige, bigay mo na. Okay? Dahil Holy Communion ngayon, di ba? Ito yung sinasagawa tuwing first Sunday yun. Meron pala tayong communion. Ano bang Holy Communion, di ba? Papaliwanag na sabi ng ating Pastor John Francis Carpio. Palakpakan! Palakpakan natin ang Panginoon. Bilang wala sa palakpak sa ating Panginoong Jesus. Thank you, Jesus! Hallelujah! Thank you, Jesus. Sapagkat ito ay para sa Kanya. Wala tayong ibang itataas sa lugar na ito kundi ang Panginoong Jesus. Amen? So tayo, asan na yung ibibigay na? Sige, Samuel, Sayon, kunin niyo yung Holy Communion. Ibigay na sa lahat. Hawakan na natin habang pinapaliwanag ko po ito. Babasahin ko lang po. So the question is, what is the meaning of Holy Communion? Ayan. Sabi dito, Holy Communion is a remembrance of Jesus Christ, the body broken and His blood shed for our salvation. Okay? Andito may inanda akong ayan.
hindi natin ginawa, pero next time gagawin din natin yan. Hinugasan ng Panginoong Hesus ang mga paa ng mga disciple nung sila'y nagkita sa isang lugar. Bakit ginawa ng Panginoon? Yan po ay isang symbol or an example of humbleness. Grabe, isipin niyo, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, hinugasan yung paa ng mga disciple. Hindi ba mapaniwala yung mga disciple ng mga panahon na yon? Halos naiiyak sila habang hinugasan ni Jesus Christ yung paa nila. Sabi, Panginoon, bakit mo ginagawa yan? Dahil hindi niyo ma-imagine niyo kung gaano kadumi ang paa ng mga disciple. Disyerto. At walang tricycle doon, o grab wala. Lakad ang form of travel. So, ibig sabihin, naglalakad sila sa disyerto. Gaano kaya nang gagalagit-ngit yung mga kuko o mga paa ng mga disciple ng time na yun? Kaya ayaw nilang paghugas sa ano eh. Panginoon, wag. Kasi ang dumi ng paa eh. Pero hinugasan ng Panginoon. Naghanda ang Panginoon ng isang bantya, tas pasahan, nilinis niya yung paa ng disciple. Yun ay humbleness. Wala nang ibang ibig sabihin yun. Wala na tayo dapat ipaliwanag pa. Pagpapakumbaba ay napaka-importante sapagkat ang mga taong sumasamba o nandirito sa simbahan, lahat kayo nandirito, nagpakumbaba kayo. Amen? Ibig sabihin, meron kayong spirit of humbleness. Bawat isa sa atin dito ay nagpakumbaba. Mahirap nang tumanggap sa Panginoong Hesus o sa aral ng Biblia ang taong ma-pride. Mahirap. Di ba? Kaya yung mga taong ma-pride at laging nasa pride festival o yung mga parade, puro pride yan. Puro sarili inisip. Dapat kami, dapat kami, ganyan eh. Puro sarili eh. Dito po sa church natin, lagi ko ipapaalala sa inyo, aalalahanin natin itong ginawa ng Panginoon sa krus at yung ginawa niya bago sila nag-take. Humbleness po. Ayan po nakasulat dyan, no? Sa ating tarpaulin, 2nd year anniversary natin, yan ang topic natin. Ibig sabihin, yan ang tema ng buong taon ng 2026. Humbleness. Sabi niya, basahin niyo, grace, humbleness, obedience, the key to blessing, and the fulfillment of God's promise. Yan ang tema natin ng 2nd year anniversary natin eh. Yan yung key, susi sa blessing, humbleness. Magpakumbaba kayo, pagpapalain kayo. Dahil ang nagpakababa ay itataas at ang nagpapakataas ay ibababa. Okay? Yun yung isang message ng Holy Communion, humbleness. Now, sino ba ang dapat mag-take ng communion? Only those who are born again, who have repented and accepted Jesus as Lord and Savior. Sa Tagalog, ang mga magtitake ng tinapay at ng juice na ito, na symbolism ng ating Panginoon, pag-alala, ang makakabahagi lamang ay ang mga ipinanganak na muli, yaong nagsisi at tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasi pag tinanggap mo ang Panginoon sa iyong puso, siya ang iyong Panginoon, sagot ka na niya. Wala ka ng problema. Di ba? Huwag ka ng problema. Hindi po ako mabuti. Ano po ako eh, masama po ako eh. Nakagawa ko ng masama kagabi. Kanina ka madaling araw o nung nakaraan. Bakit? Tinitignan ba ng Panginoon ang kabutihan mo? Jesus Christ is our righteousness. Siya na ang kabutihan natin. Kaya nga pag gumarap tayo sa Panginoong Diyos, ang makikita sa ating buhay, si Jesus Christ. Siya yung ating mediator. Siya ang ating representative. Para pag gumarap kayo sa Diyos sa langit, pag tinignan kayo, ang makikita, ang Panginoong Hesus. Kasi hindi pwedeng sarili mo pag i-represent mo eh. Nandito po ako sa langit. Kasama, sarili ko po. Wala ka, maduming basahan ka. Sabi nga, you are like a doormat. Nakita na kayo ng doormat? May doormat ba dyan? Di ba sa yung pintuan may basahan na pagpaga ng paa? Di ba sobrang dumi? Ganon ang tao sa paningin ng Diyos. Doormat.
Madumi ka eh. Huwag ka magmamalinis. Yung mga taong perfecto, sinasabi nila wala akong kasalanan. Ilusyon mo yan. Wala kang kasalanan. Lahat ng tao may kasalanan. Lahat tayo madumi. Ngunit, ang Panginoong Yesus ang naglinis sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang katawan at pamamagitan ng kanyang dugo na nabuhos sa krus, tayo ay nalinis. Amen? Kaya tayo ay magte-take nito dahil tayo ay nalinis ng Panginoon at tayo ay salita ng Panginoon. Communion is not a tradition or a religion. Hindi ito tradisyon, hindi ito religion. Hindi pwede sabihin, hindi ang nag-invento niyan. Sila, grupo ng ganyan, sila nag-invento. Ha? Kami na una. Hindi pa unahan palalabanan. Hindi, sa Bible, ang nagsabi niya, si Jesus Christ, huwag kayong magpauso na kayo na una. Kami nagsabi niya, Hindi. Sa Bible, pag binasa mo, si Jesus Christ. Amen? Kasi minsan may mga nagkikiling na grupo, sila daw na una, sila gumawa. Bakit gano'n? Si Jesus Christ. Hindi po ito tradisyon, hindi po ito relihiyon. If you live in sin without repentance, you are not going to take this. So, hihingi tayo ng tawad sa Panginoon, hindi take natin siya. Amen? Sige, tayo po tayong lahat. Tayo po ay mananalangin. Ayan. Kung ikaw man ay hindi pa born again, ngayong mga oras na ito, I encourage you to repent and accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Let's pray. Let's bow our heads and close our eyes. Lord, God, Father in heaven, humihingi po kami ng tawad sa lahat po naming nagawa na hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Sinasadya man ito o hindi, ito may tago o hayag. Patawad, Panginoon, sa aming nagawang mali, kasalanan na aming namana o yung mga ninuno namin na may mga partisipasyon sa mga bagay na karumal-dumal katulad ng mga kulang o anuman yung mga ritual na hindi kaaya-aya sa iyo. Lord God, patawarin mo kami, Panginoon. Cleanse us of all of those iniquities. Cleanse us of all those past things na nangyari. We are a new being, bagong nilalang na mayroong Kristo sa puso. Salamat, Panginoon, sa iyong buhay, Lord God. Taas natin ang tinapay. Itong tinapay na ito, Panginoon, ay sumisimbolo sa iyong katawan na nabugbog, sinugatan, at napagod, inalipusta noong mga panahon, Panginoon, ng Romano. Ito'y aming kakanin as a symbol, pag-alaala ng iyong ginawa, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ating kanin, sabay-sabay natin kainin. Bibigyan ko kayo ng 10 seconds to say thank you sa Panginoon. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Itaas po natin ang ating juice, yung saro. Tayo manalangin, Lord. Salamat, Panginoon. Sa iyong ginawa sa krus, ang iyong dugo ay nabuhos para sa amin. By your blood, we are healed. Dahil sa iyong dugo, kami ay gumaling. Karamdaman naming espiritual o pisikal ay iyong pinagaling. Ang iyong dugo ay banal. Your blood is precious. Salamat, Panginoon. Aming iinumin, pag-aalaala ng iyong ginawa sa krus. Salamat, Panginoon. Sabay-sabay po natin inumin. Bigyan ko po kayo ng 10 seconds para magsabi ng pasasalamat sa ating Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong dugo, sa iyong katawan, na iyong inalay upang kami ay mapatawad sa aming kasalanan at
magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy po nating i-focus ang ating isip, ang ating puso sa ating Panginoon. Andito po ang Panginoon ngayon. Sa ating kalagitnaan, sabi niya, dalawa, tatlo, o marami pa na nagkakaisa sa aking pangalan, sabi ng Panginoon, ako ay nasa kalagitnaan ninyo. The Lord is here. Say, thank you, Lord. Salamat, Panginoon. We worship you, Lord, in spirit and in truth. Salamat. Thank you, Jesus. Thank you, God, Father. Thank you, Holy Spirit, guiding and helping us, counseling, reminding us, praying with us. Thank you, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Diyos Ama. Sa araw na ito, kami ay dinala mo sa lugar na ito at kami ay nakapag-Holy Communion. Ala-ala, Panginoon, na Ikaw ay Diyos, makapangyarihan sa lahat. Lumikha ng langit at lupa, nagbigay sa amin ang buhay, karapat-dapat dapat na itaas o salamatan. The King of Kings, Lord of Lords, Son of the Living God, Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoong Isus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat. In Jesus' name we pray. In the power of the Holy Spirit, everybody shout, Amen and Amen. Hallelujah. Sabihin niyo po sa inyong katabi, peace be with you. Yan, pwede na pong umupo. Pwede na pong umupo. Okay, so mamaya meron po tayong pagsasalu-saluhang pagkain. Amen? At meron po akong ipapahagi ngayon. Tapos na po ang ating Holy Communion. We are going to enter our sermon for today. Handa na po ba kayo makinig ng ating aral sa unang linggo ng August? Ang bilis naman, grabe. Parang kailan lang. July yung sinabi kong unang araw ng July niya. August na? Naalala niyo bang? Grabe! Lord, thank you! Bagong buwan, bagong blessing. Maraming blessing na dumaan. Pero sinasabi ko sa inyo, happy, magkaroon kayo ng pananampalataya ngayong August. Ngayong August ay maraming pagpapala na kayong tatanggapin. Amen? Grabe, pagpapala talaga. Sapagkat inuna natin ang gawain ng ating Panginoon, ang pagsamba sa Kanya, pananalangin, imposible na kayo'y hindi pagpalain ng Diyos. Parang ano yan eh, sa pamilya, pag ang bata mabait, masunurin, di ba parang gustong-gusto ng magulang pagpalain, ay bilang ko nga ng toys to. Bibilang ko na ng laruan. Ang bait eh, masunurin eh. Di ba? Ngayon, dito sa church, tayo mga anak ng Diyos, at nakikita ng Diyos na tayo sumusunod, pagpapalain ka ba? Hindi. Pagpapalain ka, kapatid. At ngayon po, ang ating message for today, ang title po nito ay The Power of the Tongue. Sabihin nyo nga, power of the tongue. Yan, ang kapangyarihan ng dila. Sige nga, labas na kayong dila. Ayan, dila, no? Ang ating dila ay merong kapangyarihan. Naniniwala ba kayo dyan? Ang kapangyarihan ng dila. Sabi nga, basahin ko muna ito bago ako manalangin. Sa Proverbs chapter 18, verse 21. Sabi dito, death and life are in the power of the tongue. Okay? Ito. Yan, para nakikita natin sila. Hindi pa sila nag-preach, no? Okay. Sa Tagalog, sa Kawikaan 18:21, ang kamatayan at ang buhay ay
ay nasa kapangyarihan ng dila. Amen? Kaya ang dila nyo ay gamitin nyo ang kapangyarihan niyan ngayong August onwards. Kasi baka nakakalimot tayo, yung kapangyarihan ng dila natin, hindi natin ginagamit. Pag kayo nagsalita ng blessing, yan ay mangyayari sa inyo. Pag nagsalita kayo ng negative, lalo-lalo na talaga pag born again Christian ka kasi may power of the tongue talaga, sobrang powerful. Lalo-lalo na pag pastor. Kaya mahirap magalit ang pastor. Dapat ang pastor di nagagalit. Kasi baka magsalita ng negative, masama. Mahirap. Pigil na pigil kami. Kasi mahirap kaming magsalita ng negative. Meron kaming may power eh. Ang pastor, pag sinumpa ka ng pastor, pag pinagpagang ka ng may mga sa Bible na gano'n. Pero lagi niyong pagpipray yung pastor niyo na huwag maging magagalitin o tampuhin. Di ba? Mahirap pag ang pastor tampuhin. Konting lang, natampo na. Tumigil na. So sabi dito, sa ating supporting verse, mananalangin po muna ako, Lord, pagpalain Panginoon, ang iyong salita ay tumimo sa aming puso at maintindihan namin, Panginoon. Hindi kami maligaw, hindi kami manakaw ng kaaway. Ang mga bagay na matututunan namin ngayong araw na ito ay aming mai-practice sa aming buhay habang kami ay nandito sa mundo. At ang mga blessing ay aming tatanggapin. Walang makakapigil sa mga pagpapalang aming matatanggap. We praise you, Lord. Cover us with your most precious blood. Sa lugar na ito, walang masamang spirito aming pinapalayas sa pangalan ni Jesus. Doon! Sa malayo. At wag na wag kang babalik sa lugar na ito. This is a house of God, house of prayer. Ito'y dako kabanal-banalan. Ang mga tao dito ay anak ng Diyos. And Lord, salamat as we listen, as we read your word. Turuan mo kami. Give us the wisdom, knowledge, and understanding. With unity and harmony na bawat isa magkakaisa sa pakikinig ng iyong banal na salita. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen. So ang supporting verse natin ay John chapter 8 verse 21. Okay? Kung may Bible ngayon, pwede nyo pusan, pero ako na po magbabasa para mabilis po tayo dahil meron pa tayong salo-salo mamaya. Sa John chapter 8 verse 12, sa Tagalog, ako ang ilaw ng sanlibutan. Si Jesus Christ po nagsasalita. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Ang ating Panginoon, siya yung ilaw. Ngayon, ang taong walang Panginoon sa buhay, walang ilaw. Subukan niyong maglakad sa kalsadang walang ilaw yung poste, yung talagang madilim. Hindi mo alam kung anong direksyon, di ba? Saan ba ako? Papunta na ba ako sa gilid? Malaglag ako sa imburnal nito. O, saan ba ako? Pagginta na ba ito? Di ba? Walang kadire-direksyon. Ngunit pag ang Panginoon ay nasa buhay mo, may liwanag. Makikita mo ngayon kung ano yung target mo. Makikita mo kung saan ka papunta. Ay, doon ako eh. Ito yung diretso. Ito ka lang, patagilid ako diretso. Ayan, ganyan. Dahil sa ilaw, napaka-importante po ng Panginoon. Sa pagkasabi niya, I am the light of the world. Sa English, whoever follows me will not walk in darkness. Hindi ka maglalakad sa kadiliman. Nung wala pa ang Panginoon sa buhay ko, ako'y naglakad sa kadiliman. Kung saan-saan po ako nagpunta, hindi po umuwi ng bahay, 3 buwan, ilang buwan yan. Hindi naman ako naglayas, pero hindi ako nagpaalam. So, pero ang maganda doon, yung magulang ko, hindi rin sila alarma. Pag umuwi ako, ibig na pagalitan ako, kumain ka na ba? Kailan ako nawala eh. 4 na buwan na akong hindi umuwi. Ganun kabait ang aking lola. Kasi laki ako sa lola. Kumain ka na ba ako? O meron diyang paksiw na galunggong. Yung paksiw na galunggong, parang ilang buwan nating ulam yan. Dahil ang lola ko mahilig magpaksiw ng galunggong.
Yun ang laging ulam namin. Pag medyo nagsasawa na ako, apo, lola. Lola, ano ba yan? Puro naman lagi naman pa yung ulam natin. O, hindi prito mo. Hindi, pipit eh. Ay, sige po. Mantika. O, yan. Pinito ko. Okay. Iba-iba pala. Diskarte. Nabuhay po ako sa lola at lolo. My mom and dad is going a missionary. So ako talaga, naging pasaway talaga ako. Dahil laki ako sa lola, Jeprox ako. Laki sa layaw. Lahat ng gusto ko nasusunod. Gusto ko wag umuwi, pwede. Uwi ako madaling araw, pwede. Hingi akong pera, bibigyan ako. Talagang sobrang laya ko. Laki sa layaw talaga. Glory to God at ako'y tinawag ng Panginoon. At ang buhay ko'y nabago nung nakilala ko ang Panginoon. Sobrang tagal. Matindi ang proseso sa akin. Sobrang hindi. Kaya kung kayo yung maharap sa matinding problema ngayon at pagsubok, sabi ko sa inyo, nasa proseso na kayo. Nasa proseso na kayo. At yung blessing tuloy-tuloy na. Nung nakilala ko ang Panginoon, nag-bless ako, tumaba ako. Pagkat ako dati. Dahil nga ang baga ko, meron akong 7 butas sa baga. Dahil sa sigarilyo, marijuana, shabu, mga ganyan. Droga. Mayroon akong 7 sa baga ko. Pero sabi ng doktor, pwede pa eh. Kaya ako patabain. Sabi ng doktor sa akin, Zoe Valenzuela, pwede maba. Pero tingilan mo. Sabi, isang tinigilan ko, hindi ako totoo nga sabi ng doktor, kaya ko pala. Tapos naging peklat na nga lang yung baga ko. Yung mga butas sa baga. Ayun, tinago ko ng Panginoon, nakilala ko ang ating pastora, at nandito po tayo ngayon. Talagang iba talaga pag ikaw ay nasa Panginoon, may ilaw. Hindi ka maliligaw. Hindi ka na mahuhulog sa bangin na naglalakad ka. Di ba? Mahulog ka sa bangin. O baka mayroong kahoy dito. Hindi mo alam, madilim eh. Untog ka ngayon. Ganyan ang buhay eh. Minsan nauuntog ka. Hulog ka sa bangin. Di ba? Pero pag nandiyan ang ilaw, ikaw ay hindi na lalakad sa dilim. Sabi dito, kundi magkakaroon ka ng ilaw ng buhay. Hallelujah. So balik tayo sa dila. Ano kinalaman yan, Pastor? Dila. Ang dila ay pintuan. Pintuan pala yan. Pintuan na maaari nitong buksan ang langit o ang impyerno. Kapag negatibo ang ating sinabi, binubuksan natin ang pinto ng kadiliman. Pag negatibo dito kayo sa harap. Pag ang inyong sinabi ay positibo at iyong sinalita ay katotohanan, ang binigkas ng iyong bibig, ng iyong dila, pumapasok ang liwanag ni Kristo. So, sobrang importante ang dila natin. Sigurado after this service, magiging maingat na kayo maggamit ng dila niyo. Minsan careless kasi tayo, di ba? Ako, palang mura ako dati, English pa ako magmura kasi social yun. Gangster. Pero yung pala, may epekto yun. Alam nyo, wala. Merong isang mananampalataya, ang palaging sinasabi niya, wala nang pag-asa. Ay, wala na, hindi ko na kaya. Suko na ako. Ako, yari ako, lagot ako. Kung nagkaroon mo na, puro negative eh. Lagot ako, yari ako. Ay, hindi, wala akong pera. Hindi na ako magkakapera. Hindi ako aasenso. May hirapan ako. Puro, grabe yung ang dami nun, puro negative yun. Kinokonek mo yung salita mo sa Ngunit nung siya'y nakilala sa Panginoon, lagi niya sinasabi ay yung pag-asa na nakay Kristo. Tapos yung pag-asa na yun, lagi na yung tuloy-tuloy na. Hanggang yung nagliliwanag na ang kanyang buhay. Hanggang ang dilim ay nawala. Kasi pag nagkakaroon ng liwanag, ang dilim nawawala. Kaya pag may liwanag ka na, meron ka ng Jesus Christ, ang dilim, wala nang dilim sa'yo. Okay? Huwag ka maniwala na pandaraya ng Diablo yun ng Satanas, kasi sinungalingan niya yan May Jesus Christ ka na sa buhay. Tapos gugulang ka, uy, wala ka na. Ayan na, may... Ilip yung may Jesus name.
I rebuke you, negative na pag-iisip na yan. Kalabanin niyo, labanan niyo. Sabihin niyo na salita niyo, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Espiritu ng negative, lumayas ka. Umalis ka sa isip ko. Minsan sa panaginip. Ako, nananaginip ako, pastor ako, di ba? Pagpigit kong ganyan, may sexy babae. Bakit may sexy babae dito sa panaginip ko? Ano nangyari? Yung nasa sa akin, ano, papadala ako, ano? In Jesus' name! Lumayas ka, masamang espiritu. Sinusubok ako ng diablo. Siyempre, panaginip mo yun, ako bida dito. Pero hindi eh. Glory to God, ang Holy Spirit na paalala sa akin, i-rebuke mo. In Jesus' name, lumayas ka. So, unti-unti nawala. Ay, salamat. Meron naman, may halimaw naman sa panaginip ko, bro. Grabe ito ah. Hinahapon ako naman eh. Isip ko, bakit ako hinahapon eh? Panaginip ko ito, bakit dapat ako malakas dito ah? Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Tandaan nyo, may labanan. Spiritual ang labanan. Kaya nga, ang ating dila ay kayang mangwasak. Sipin nyo yan, dila lang yan mga kapatid ha. Pero kayang magwasak. Nung pinangaral ko nung nakaraang linggo ay tungkol doon sa timon, di ba? Gano'ng kaliit lang ang timon para mapaliko ang barko. Yung nasa ilalim, nakagano, no? Tapos gagano-gano lang. Pag lumigo sa kaliwa, kanan, gano'n. Yung timon na yun, maliit, parang dila ng tao. Ang dila natin, maliit lang na parte ng katawan, pero malaking epekto niyan. Kayang mangwasak. Bigyan mo kayo ng sample. Wag na, alam niyo na yan eh. Pag kayo nakaninig ng negative, sinabihan kayo, di ba, wasak na wasak kayo? Lalo na, ang nagsabi sa inyo, yung mahal mo sa buhay. Ang nagsabi sa inyo, nanay mo pa. Minsan, tatay mo pa yung nagsabi sa'yo, wala kang kwentang anak. Hindi ka aasenso. Negative eh. Ay, wasak na wasak yung buhay. Imbis na umasenso ka, hindi ka maka-asenso. Pag nagtatrabaho, hindi naman daw ako asenso. Hindi magtrabaho ka, may tanggapan na yun. Opening eh. Mabilis daw pag-apply mo, pasa ka resume, tanggap ka na. Hindi ako. Napigilan ka dahil sa salita. Hindi daw ako asenso eh. So, ano pang, bakit magpa-apply ka? Papasa ka na nga lang, hindi ka na. May info ka na, sinabihan ka na nga eh. Sinabihan ka na, inipuhan ka na. Tanggapan. Wala ka na problema, pasa mo yung resume mo, tanggap ka na. Pero dahil may negative kasi, may kadiliman, hindi, mag-apply ka? Hindi na lang. Ayoko magsayang ng panahon. Hindi naman ako ano. Ay, magsayang. Tanggap ka na nga eh. Ano ba yan? Dapat yun, masaya ko. Tanggap na ako talaga. Oo, papasa na. Oo, may trabaho na ako talaga. Magkano sweldo? 30K. 30K mo? Sige. Thank you Lord. Salamat Panginoon. May liwanag eh. May pag-asa. Eh kung doon ka na nanatili sa dilim, ayoko talaga eh. Ano ka ba? Tanggap ka na. Parang gusto mo nang batukan noon. Tanggap ka na. Baka na yung resume. Wala nga talaga ang pag-asa. Bahala ka na dyan. Diba? May dilim. Ang dilim ay kaya magwasak galing sa dila. Katrabaho mo, sinisiraan ka. Kasama mo sa trabaho, wala ka namang ginagawa. Hindi ka naman ginagawa ito ah. Bakit nababalita mo sa iba? Uy, sabi niya ano ka daw ah. Wala ka daw pakisama. Bakit? Eh, nag-inuman kami, hindi ka sumama. Siniraan ka pa. Di ba? The tongue can create destroyment. The tongue, ito basahin natin sa Bible, James chapter 3 verse 5 to 6. The tongue is fire, a word of unrighteousness. Parang apoy na kayang sumulog ng buong kagubatan. Isang salita lang yan. Buong kagubatan, yung maliit na apoy na sunog lang isang dahon na ganyan, tapos may kakatabi ng mga tuyot na dahon. Sunog yung buong gubat sa isang maliit na apoy lang. Ganyan katindi. Ini-emphasize ko yan para bago tayo pumasok doon sa blessing. Sabi dito sa Matthew chapter 12 verse 37, by your words, you will be justified.
and by your words you will be condemned. Saan mo na-judge ang isang tao? Paano mo malalaman kung mabuti o masama? O itong tao na to ay okay to? Di ba sa pamamagitan din ng salita rin? Doon mo ma-judge eh. Pag yung isang tao, grabe ito ah. Ang pangit ng tabas ng dila nito. Hindi ko gusto to, wag ayoko kaibigan niya. Na-depreciate mo siya eh. Na pag iba-iba mo, di ba? Pero yung taong puro blessing yung sinasabi, ay, okay, sarap kasama nito. Sino ba ang gustong kasama eh, walang ibang ginawa yung tao na yun, kung di magsalita na kung ano-ano, nagraran. Meron ganun, di ba? Ang bakit naman magtrabaho dito? Ayoko magtrabaho dito. Gusto ko na mag-resign. Hintihan natin, ganito yung ganito. Kaya kayo, imbis na ganahan ka magtrabaho, parang, parang wala ka kwenta magtrabaho dito. Saan ka mag-a-apply? Nagyayaan na mag-apply sa iba. Kaya nga, your word will be justified and by your word, you will be condemned. Tagalog, para medyo ano. Matthew chapter 12 verse 37, sa pamamagitan ng iyong mga salita, ay mapapawalang sala ka. At sa pamamagitan ng iyong mga salita, ay hahatulan ka. Yan ang sabi sa Matthew. Sa Colossus chapter 4 verse 6, ang iyong pananalita ay laging may biyaya na may asin. Bakit sinasabi dito sa Colossus may asin? Kasi po ang asin ginagamit yan na para pang-preserve. O pag malansa ang asin, lalagyan ng asin, pampalasa, no? Speak faith than speaking fear. Kailangan huwag kang manghahawa. Kunyari, ikaw may kapatid ka. Yung kapatid mo ay may problema. Ibis na i-cheer mo, sasabihin mo pa, Tol, grabe, kawawa ka naman. Hindi mo na kaya lampasan yan. Wala ka ng pag-asa yan. Imbis na gano'n na sabihin mo, may pag-asa pa sa Panginoong Hesus. Meron ka pang buhay na walang hanggan. Ito, papakita ko sa inyo ha. Ito. Nag-chat sa akin. Pero hindi naman tayo nag-chat ng ganito to. Kailangan din mo na paalalahanan yung kapatid mo. No? Ayan, Tony Carpio. Kuya ko. Oh. Sabi ng kuya ko dito, paano sinabi ko, di ba? Hindi nabigyan ng pusa. Sabi kasi, bibigyan niya ako yun pala, pinaasa lang ako. Aalis na ako sa GC natin. Yung GC ng pamilya, umalis eh. Minsan lang ako mangingi, pinaasa lang ako. Sa bagay, wala kaming pera. Yung negative na yun, di ba? Dapat di mo sinasabi yun ng salita mo. Mawawalan ka talaga ng pera pag sinabi mo yan. Sabi ko sa dalawang bata, magkakaroon din tayo ng may lahing pusa. Nagkaroon sila, binigyan din ni CJ na kakabigay lang kahapon, di ba? Nagkaroon, di ba? Sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, Tol, huwag kang panghinaan ng loob. Di ba? Kuya ko yan ha? Huwag kang panghinaan ng loob. Oo, masakit kapag pinaasa ka, lalo na kung minsan lang tayo humihingi. Pero tandaan mo ito, mayroong kang Diyos na hindi nang iiwan. Isipin iniwan ka, laging may ganyan. Si Jesus, mahal na mahal ka. Hindi kanya ipapahamak at hindi kanya bibiguin gaya ng tao. Sabi nga sa Biblia, hindi kita iiwan, ipababayaan. Ayan, may Hebrew pa. May Bible verse pa. Kaya kahit wala tayong pera, kahit parang walang sumusuporta, hawak ka pa rin sa Panginoon. Hawak ka na pa rin ng Panginoon. At yung pangarap mo para sa mga bata,
hindi mawawala dahil ang Diyos mismo ang magbibigay ng tamang panahon at tamang biyaya. Kaya kapit lang tol, huwag mong isipin na wala kang halaga sa mata ng tao. Maaaring maliitin tayo pero sa mata ng Diyos, ikaw ay mahalaga. O ano sabi niya? Thumbs up. Kailangan i-cheer up natin yung mga kapatid natin. Eh kung hindi ko sige kinanyan, yung kapatid ko, siguro, paano na payuko na siguro Oo, nagsimula lang sa pusa yun Tapos, ano na niya sa kadiliman niya na, wala akong pera, kaya ako ginaganyan. Sabay-sabay na yun Kaya ako minamaliit, wala akong pera. Diba? I-cheer mo. Kapatid nyo, mga kapatid nyo. Napakahalaga. Kumustahin nyo. Alam mo yung salitang kumusta? Napakasimple lang yun, no? Pero minsan, may chat naman Wala namang bayad yung chat, di ba? May bayad ba yung messenger? Wala. Sulat mo doon, no? Kumusta ka? Tapos, question mark. Lagay mo question mark. Tapos, send mong ganun. Sa kapatid mo. Magre-reply yun. Bakit? Uutang ka ba? Alam mo, sabihin, kumusta? Mabuti naman ako. Siyempre, reply nun. Mabuti ako naman, kapatid. Maraming salamat. Ikaw, kumusta ka? Napaka-simple lang, di ba? Pero nakakamusta mo. Kumustahin mo! I-chat mo ng kumusta. Nanay mo, tatay mo, kapatid mo, kaaway mo, mas maganda pa. Magugulat kung kaaway kita, bakit kinakamusta ako nito? Napakaganda na nag-i-encourage tayo. Gamitin natin yung dila natin sa positive. August na, mga kapatid. Pagkatas ng August, bare months na. Puno na ng pag-ibig. Ano na yan? Papasok ng spirit of giving. Ibig nyo, may magkakabit na niya ng mga Christmas light o ano. Pabilis na ng pabilis ang panahon. Kasi tinan mo, kakasimula lang ng August. Gusto ko na pag-usapan yung September. So, ito po, last po na message natin. Jesus is the light. Pag meron kang Jesus Christ sa buhay mo, hindi ka na maliligaw, hindi ka na madadaya. Malalaman mo kung ang kausap mo ay nililigaw ka o yung kausap mo ay negative. Di ba may negative na sinasabi? Kukontrahin mo na agad yun. Kontrahin mo na agad kasi baka matalo ka Hindi. Alam mo Brad, may pag-asa ka sa buhay. Huwag mong sabihin yan. Mahal ka ng Panginoon. Kontrahin mo na. Kasi minsan may mga magda-down sa'yo Hindi mo na kaya yan. O kaya may umaawa sa'yo. Kung mo kaya, hindi kita inaaway. Inaano ko lang sa iyo na mahal ka ng Panginoon. Kung kailan ka makabayad, okay lang. O, ikaw naman. Kung ikaw naman ang may utang, kung gubayad naman ako, huwag ka mag-alala, hindi kita tatakbuhan. Ako, ugali ko yun, kung meron akong utang, lalapitan ko yung pinag-utangan ko, kinakausap ko, sabi ko, pasensya na brother, mabayaran mo naman yung utang ko. Mas maganda yun. Mas maganda yun. Ganun ako. Sige, kailan? Bigyan mo na ako. Ano? Bayaran mo. Pasensya ka na. Mas magaan, di ba? Isa naman yung hindi mo kinakausap. Kaya ako, napalaya naman na ako sa utang. Ako baon pa. Mapapalaya. Darating ka rin sa mapalaya. Ilan taon, brother? 3 years? 3 years ba? Saglit lang yan, 3 years na yan, brother. Dumating ka nga sa ilang taon. Di ba? Saglit lang yan. Actually, yung 3 years na yan, magkakaroon ka pa ng maraming blessing. Ganito dapat tayo mag-isip, positive. Marahil, iniisip mo, 3 years pa ako magbabayad. Huwag mo isipin yon. Ang isipin mo, sa 3 years na yun, may blessing ka pagtatanggapin. May Diyos ka Kaya nga ng Diyos, sa isang araw, mabayaran mo lahat yan Kung bibilas ka niya. Ngayon, papahiya ka ngayon. Sasabihin mo, Lord, wala na. 3 years Tapos kinabukasan, biglang, uy, may bayad na pala ako, Lord. Papahiyain ka ng Diyos. Kaya huwag mo sasabihin na wala akong pera, sabihin, walang pag-asa. Kaya ng Diyos, baguhin yan. Kaya niya. Diyos yan Magtiwala tayo sa Diyos, amen? Uy, makapalapak na. Yung pusa, Oh. kung may nag-usap niyan, kinabukasan nagkapusa. Oh, di naman? Di ba? Kaya nga,
pag-asa. Hindi mo alam eh. Hindi mo alam, bigla na lang papahiya ka ng Lord eh. Pasabihin ng Lord, huwag kang ganyan mag-isip, parang walang Diyos ah. Sabihin mo, hindi. Mamaya kinabukasan, meron, ay, papatunayan ng Diyos, may Diyos pala. Sorry Lord, lumuhod ka na, mag-repent ka. Huwag mong isipin yun. Ang Lord ang bahala sa'yo. Kasi ako nagkaroon ako ng utang, napakatagal. 3 years din siguro. Mga ganun din siguro. Pero natapos ko ah. Natapos ko. Wala na akong utang. Tapos yung 3 years na yun, binless pa ako. Ang dami ko pang blessing. Kaya dapat positive tayo. Amen? Amen. Natapos ko. Nabayaran ko ah. Nagkaroon pa ako. Ay, hindi pala to. May TV rin akong hiniram. Sa home credit nun dati. Nabayaran ko. Mababayaran mo yan. Amen? At may blessing ka pang tatanggapin. Hallelujah! May pang mangyayari 2026 eh. Baka ngayong taon na to, tapos na yun eh. Huwag mo nang hita-hita ng taon eh, di ba? Hindi natin alam. Ang blessing ni Lord, binubuhos yan. Lalo na sa makatapat na lingkod. Papabayaan ka ba ng Diyos? Hindi totoo yun. Kasi nungalingan ng Diablo. Ganyan po dapat tayo magsalita. Narinig niyo ako paano ako magsalita. Sobra akong positive. Kahit kami mag-asawa, nagkakatalo. Paano yung babayad sa ganito? Paano? Sabi ko, maghintay ka, magbabayad ka yan. May sobra pa. O, hindi na bayaran, may sobra pa. Wala ka na yung sobra, akin na yan. Ganun yun! Minsan kasi nadadali lang tayo ng negativity. Nadadali tayo ng... No? Kaya kailangan tayo nagsisimba eh. Para lumakas. Makakarin tayo salita ng Diyos. Sapagkat ito yung ating number 3. You are the... Tinawag ka ng Panginoon bilang maging asin at ilaw ng mundong ito. Yan. So may ilaw ka sa puso mo, si Jesus Christ, di ba? Kailangan, pag meron kang sa mundong ito, habang naglalakad ka dyan, yung ilaw na yun, binabahagi mo yun sa ibang tao. Para meron kang makikita ng tao, sobrang dilim ng buhay. Parang wala ng pag-asa, tatapagin mo minsan. Kapatid, pag ka mawala ng pag-asa, kaya mo pa yan. Pulubi, taong grasa eh. Napag ano, napalingon sa'yo eh, nakangiyoko eh. Ngayon lang ako nakarinig ng pag-asa. Kala ko wala na. Hindi mo malaman-laman yung taong grasa pulubi, dati palang negosyante. Isa pa lang nagmamay-ari ng negosyo na napakalaking negosyo. Dahil lang na bumaksak lang siya dahil sa negativity, hindi na nagtuloy. Tapos nakausap ko. Ano po bang ano nyo? Buhay nyo? Madami akong negosyo dati. Marami akong mga lupa. Oh, ano po? Bakit taong grasa kayo ngayon? Kinalimutan ko yung mga lupa ko. Pinabayaan ko na. Ayoko na mabuhay sa mundo. Wala nang pag-asa. Hindi, mahal po kayo na Panginoon. May pag-asa pa. True to life story yan. Nakuusap ko, pilugi. Kayaman pala. May tayo pala siyang lupa. May mga negosyo. Tapos pulubi. Ang grasa. Kaya may makikita kayo dyan mga taong grasa. Akala mo ganyan-ganyan. May pumayari. May mga property pala yung mga yan. Di ba? Merong iba dyan. May mga churches na may pulubi. Kinausap ng pastor. Siyempre, pastor lang naman magmamalasakit in big percentage, di ba? May lupa pala. Sabi niya, pastor, salamat, nakausap mo ako. Yung lupa ko doon, sa'yo na. Gawin mo simbahan. Ang laki ng simbahan nila. Ginamit yung lupa ng ano. May lupa pa yun. Taong grasa, pulubi. Ang kapal ng buki, oh. Parang may mga dumi-dumi na yung buki. May property. Talo ba tayo? Parang mali yata ako nang pinasok na karera, kaya ako taong grasa. Ang kulit eh, no? Pero yung mga ganun, true to life story po, nangyari talaga. Totoo. Yung aking tatay po, marami siyang istorya na ganyan kasi 40 years ng pastor, ako 2 years pa lang, maging 3 years eh. Meron siyang nakita dyan, nag-aaway sa kalsada, mag-asawa. Ako, sutukan talaga eh. Kinausap niya, bakit yung nag-aaway? Mag-asawa kayo, mahal kayo ng Diyos ha. Hindi po kasi, problema po kami sa pera eh. Huh? O sige, sa simbahan, pumunta kayo. Naging member namin. Kauna-unahang member ng church, Sister Noemi. Kilala mo? Wala, may kotse na. Naka-high ace yung bagong version. Eh, pag tinignan mo yung buhay nun, nagtutulak lang yun ng kariton. Pulubi, nagtutulak ng kariton, no?
Tapos yung mga anak niya naka-anubad ng suluwal, yung sa lawal, kita yung potatoy. Sabi ni Papa, "Uy, attend kayo sa church ha?" Umatin sa church. Nagkaroon ng liwanag. May property pala. Dumaan dito, nakakotse ha. "Pastor Jeff, sayang, hindi na nakikita ni Papa. Papa mo, nasa langit na. Ito, may kotse na oh. High Ace na bago. Di ba bagong-bago yung High Ace? Tapos dumaan dyan, may e-bike. Tapos yung anak niya, nagkaasawa na, nagkaanak. May mga apo, may alaga na siyang apo. Tapos, yung anak niya may negosyo. Nagbibenta ng mga karne ng baka, baboy. Diyan sa may Maligaya. Diba? Kaya dapat pag-aasa eh. Nagkaliwanag yung buhay. Kaya sobrang importante natin. Konti tayo dito, di ba? Pero yung liwanag na natanggap mo, kaya-kaya mong bumuhay ng patay na buhay. Kaya minsan, kala natin ganun-ganun lang, pero ang salita natin makapangyarihan. Sabi nga dito, sa Matthew chapter 5 verse 13, "You are the salt of the earth." Salt, asin. Di ba? Asin ka eh. Sabi dito sa Matthew chapter 5, 14 to 16, yung sumunod, "You are the light of the world. Let your light shine before others." Kailangan nagliliwanag ka sa iba. Kaya, yung mga barkada ko sa Mandaluyong, pag nakikita ko, Pastor ka na pala, Abno ah. Kasi ang pangalan ko sa Mandaluyong, Abno. Abno, Pastor ka na pala. Pag-pray mo ako ah. Mga ganun yung mga chat-chat sa akin. Makikita sa iyo yung liwanag ni Kristo. Bakit ganyan? Dami mong utang ah. Dami mong problema. Bakit naganda mo pong masaya ka pa rin? May Kristo ka eh. Utang lang yan eh. Mababayaran yan, darating ang time, mababayaran din yan. Di ba? Huwag lang tayo mag-think in advance ng negative. Dapat mag-think in advance tayo, positive. Kasama natin ang Diyos eh. Anong pinagkaiba ng negative ka at positive? Walang pinagkaiba, mababayaran mo pa rin talaga eh. Ang pinagkaiba lang noon, kung negative, pagod na pagod ka. Iba kasi pag positive ka eh. Walang pagod kapatid. Pag positive ka, walang pagod. Hindi ka mamapagod. Sabihin natin, katawan mo mapapagod, pero dahil may Kristo ka, may liwanag ka. Kaya ko. Nakakailang buwan ka na? Ha? Hindi ko pa alam. Basta naghuhulog lang ako. Naghuhulog lang. O sabihin natin, nakatatlo ka na. Glory to God, palampakan natin ang Panginoon. Nakatatlo ka na, ibig sabihin hindi na 3 years. Di ba? Ilan na lang? 2 years na lang and ilang buwan pa sa isang 12 months? 2 years and a half na lang. Di ba? Pero bakit gano'n pag negative, lagi lang inisip mo, 3 years, lagi 3 years. Bukasan mo. Nakabayad ka na ng 3 months eh. Hindi na 3 years. Baguhin na, 2 years pala, Pastor. Nai-stuck tayo sa 3 years eh. Pero wag ka nakabayad ka na pala ng 3 months, 4 months, 5 months. Pero nasa utak ko, 3 years pa rin. Hindi ko nagbabayad ako, 3 years pa rin. Mapapawasan at mapapawasan. Amen? Matatapos at matatapos. Yung dulo niyan, blessing. Tandaan nyo, lagi, pag mayroong pagsubok, mayroong mga bagay na mga problema, ang dulo niyan ay blessing. Tandaan nyo yan. Pag may nawala, mayroong bagong blessing na darating. Kaya nga pangako ng ating Diyos yan eh. Pag may ulan, mayroong rainbow. Pagkatapos ng ulan, may baghari. Pangako ng Diyos yan eh. Kaya pag may problema, may blessing. Huwag kayong mababaon sa negative. At ngayon, namiliwanag kayo, ibahagi niyo sa iba. Sabi nga, kayo ay asin, kayo ay ilaw ng mundo. So, ito po, huling paalala, ang ating mga salita ay dapat magpreserba ng katotohanan tulad ng asin at magbigay liwanag tulad ng ilaw, isara ang pinto ng negatibo at magsalita lamang ng kaluwalhatian ni Kristo. Lalo na sa mag-asawa, huwag kayong magsasabihan ng negative. Kung asawa mo, huwag mo sabihan ng negative. Asawa mo yan eh, part ng buhay mo yan eh. Para mo sinasabihan yung sarili mo ng negative. O hindi mo nga kasama ngayon dito, ipakita mo na hindi ka nagsasabi ng negative. Pakita mo na alam mo na liwanag ka. Pakita
mo na ikaw ay asin. Ipakita mo na ang dila mo hindi mo ginagamit sa negative. Kahit sa mga anak, huwag nyo sasabihin na bobo yan, huwag nyo sabihin tanga yan. Kasi dadali ng bata yan eh. Sinabihan mo yung anak mo, tanga. Biglang yung ulo ng anak mo gumanon. Bakit? Nagtatanga-tangahan na tuloy. May kalaro, bakit taka ganyan nung eh? Sabi mami, tanga-tanga daw ako. Dinala na ng anak mo hanggang paglaki na tanga siya. Iba ang salita eh, di ba? Sabihan mo yung kasama mo, alam mo, mahal ang ganda-ganda mo. Di ba? Mahal na mahal kita. Ganon! Salamat sa pagkaaluga mo sa amin. Mga ganon. Kunyari, pagod sa trabaho, ang asawa mo, mahal, salamat ha. Salamat sa sipag mo, sa pag-provide mo sa amin. Ganon eh, di ba? Ang dating nun eh. Huwag kang mag-alala, masisipagan ko pa. Ah? Ganon! Walang kumpa-kumpare. May ganon. Erap yun ah. Tanungin ang sarili, ang aking mga salita ba ay nagdadala ng liwanag o nagpapakain sa dilim? Okay? So, lagi nating itanong yan sa ating sarili pag nagsalita tayo. Teka lang, sabi ni Pastor Jeff, positive ah. Teka lang, parang negative doon sinasabi ko. Lord, patawad. Okay? So, sige, tayo po tayo lahat. Tapos na po ako. Mahal, okay na dyan? Ang ating pastora ay nagluluto, oh? Okay. Mag-pray na tayo. Alalabas na yung mga bata. Sige, sabay-sabay na. Itong August na ito, ipipray natin. Okay? Isisil natin. Kokobera natin ang panalangin na hindi manakaw ng kaaway ang blessing. Paano sasabihin ng pastor na di manakaw ng kaaway? Kasi kayang-kaya nakawin ng kaaway. Sabihin natin, binibless ka, tapos napaaway ka naman. Nasaksak ka. Nakalimutan mo, pala yung bila ko, huwag kong gagamitin sa negative. Binura mo eh. Pero paano di magagalit? Binura mo. Sinaksak ka. Aray ka. Bakit ako sinaksak? Bakit mo ako binura? Nga pala, naalala mo, sabi ni Pastor Jeff, dapat pala hindi ako nag-mura. Pinibless ka na nga eh. Nadali ka pa ng kasinungalingan. Kaya ngayon, isisil natin ang month of August ay punong-puno ng blessing. Amen? Anong sikreto para ma-bless? Positive lagi. Ano pa? Yung pinakaunang-una ko nung nag-umingin tayo, ayun o. Humbleness! Hallelujah! Papakumbaba. Pag nagmataas ka, ibababa ka. Magpakumbaba ka lang lagi. Sa pagmamaneho ng, alam ni Brother Dong yan, ilang taon na nagmamaneho yan. Pag ikaw nagmataas sa pagmamaneho mo, away ang siyempre, pipit-pitan mo. Bagal nito. Sasabihin naman ng isa, bibuksan yung pitana. Palit mo yung kotse mo! Away na ngayon. Kaya dapat, lang tayo? Low key lang. Paunahin mo. Madali siya. Kasi tatay na ata ko eh. Tatay ka na. Paunahin mo na. O siguro, mamadali ka. Sige po na. Meron. Properly. Okay, let's pray. Okay, mga bata, sabay-sabay na tayo magpa-pray. Pati mga bata, lahat tayo sabay-sabay. Mahal, mag-pray ka rin dyan ha. So, let's bow our heads and close our eyes. Sabay-sabay, sabihin natin, Panginoong Hesus, Ikaw ang liwanag ng sanlibutan. Pumasok ka sa aming puso at linisin ang aming dila. Mula ngayon, magsasalita kami ng buhay, katotohanan at tagumpay. Gawin mo kami asin at ilaw ng henerasyon na ito. Salamat Diyos Ama sa aming narinig, sa iyong banal na salita, aming dadalhin sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming pag-aaral, sa trabaho at negosyo. Ang salita mo ang maghari.
Salamat. Panginoong Isus. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po sumigaw ng Amen and Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Ang aming pagsasaluang pagkain. Pagpalain mo ang tao naghain, naghanda, nag-provide, nagbigay ng pagkain ito ng sigsigling dito maapo na pagpapala at maging kalakasan sa aming katawan. Sa activity ngayong linggo, marami pang mangyayari, mahaba pa ang oras. Lord God, itong mga pagkain ito ay maging nourishment sa aming katawan for today's activity. We praise you, we glorify you in Jesus' name. Amen. At ang ating closing prayer ay si Pastora Char. Sige, closing prayer tayo. Tapos, after closing prayer, ang lamesa ihanda, dalawang lamesa niya. Okay, tayo manalangin. Panginoon, salamat Panginoon sa umagang ito, Panginoon, na ikaw nga, Panginoon, ay nasa aming kalagitnaan. Ang mga salitang namutawi sa bibig ng aming pastor ay magsilbing aral, Panginoon, maging ang tungkod namin, Panginoon, sa bawat araw na aming susuungin muli, Panginoon, sa buong isang linggo. Maging lakas din namin ito, Panginoon, sa aming araw-araw na buhay, kanya-kanyang buhay, Panginoon, pagsubok suliranin, kasiyahan, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang makita sa amin, Panginoon. We are born again, Christian, Lord God. We are Christ-like. Kaya naman anumang lumalabas sa aming bibig, ay ikaw ang nakikita, Panginoon. Ikaw ang napupurihan, ikaw ang nasasamba, Panginoon. Maraming salamat sa aming pag-uwi, Panginoon, pagsamantalang pag-iwalay. Ikaw, Panginoon, ang mag-ingat sa bawat isa. Give us, Panginoon, the fruit of the Spirit, Lord God. Holy Spirit, guide us in our way sa lahat ng aming pupuntahan, tatapakan. Always guide us, protect us. Shield us with the most precious blood na huwag kaming masuway sa mundong ito. Because sabi mo, Panginoon, sa Romans 12 verse 1, we are not going to conform in this world. Dahil kami sa langit, Panginoon. Hindi kami dito sa lupa, kaya naman huwag mo hayaan na kami, Panginoon, makiayon sa takbo ng mundong ito, kundi makiayon kami sa takbo ng langit, sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming tinitignan, Panginoon, sa bawat lakad namin. Maraming salamat po. We give you all the praises, the glory in Jesus' mighty name. Ang lahat ay magsabi na, Amen! Okay, paano lang po ng ating mga upuan? Sa gilid po na, tapos yung dalawang table natin, dyan. Bigyan na lang po ng medyo space din para sa table ng mga bata sa gilid. Grabe ka, Panginoon!
ano ako, ginagalaw ko lang. Video.